Pwede na natin ngayong mahanap yung negation statement pagka meron na tayo nito. By the way, basta't meron kayong two sentences or two statements na hahanapin ang kanyang truth value dito sa ating truth table. Ito ay fixed combination. Ha? Parang sa probability, ito ay fixed combination. Ito na talaga ang maaaring resulta nung dalawang, pag pinag-combine natin ang two statements, ito na yung possible combination ng kanyang values. Okay. So, pagka sinabi nating not P, di ba yan ay, ito ang kanyang symbol, not P. Okay, kukunin natin ang not P. Okay, so this is the first rule. This is the first rule. Okay. Okay, so ang titingnan mo lang dito, pagka ito'y not P, siyempre yung first column, ito ay first column, second column. Ito ay first row, second row, third row, fourth row. Okay, titingnan natin ito. If it is not P, sabi natin opposite. So, ang opposite ng P ay false. Okay? Opposite. Opposite ng false. Opposite ng false. Okay. So, ayan ang naging resulta ng ating not P. Okay. And then, ang atin namang not Q, the same way, pag not Q, ibig sabihin that is the opposite of Q. Ang titingnan naman natin ay ang second row kasi yun ang Q, not Q. So, opposite lang. So, that is F, true, F, true. Okay, that is our first row, first rule para mahanap ang negation statement. Ano ang nagiging value ng negation statement? Ibig sabihin, ano ang value ng statement na nag-opposite doon sa original statement? Okay, so that's it. So that is our first first rule. Gusto ko palang sabihin sa inyo para wag kayong mahirapan pag gumagawa kayo ng truth table. Itong nasa sa right, ito ay nasa sa left. Ang nasa right ay Q, ang nasa left ay P. Kung mapapansin nyo, ang kanyang truth value ay alternate. True, false, true, false. Samantalang dito sa P ay tigdadalwa. Okay. Tatandaan nyo yan kasi mahalaga itong ayos na ito, itong arrangement na ito, mamaya kapag nagpunta na tayo doon sa three statements. Ngayon kasi, two statements lang. To introduce to you the rule of the operation. Kapag nagko-combine tayo ng two statements using different connectives. Okay, gamitin naman natin ang connectives na and. Okay, so, siyempre, pag sinabi nating P and Q, ang ibig sabihin niyan, ang ginamit nating connective dito ay and. So, the shape has three sides and it is a triangle. So, ayun. Paano naman hinahanap ang ganyan? P and Q. Okay. Ganito, second rule. Okay, second rule. Pag ang ginamit yung connective ay and, true lang ang kanyang value pag ang statement P at statement Q ay parehong true. Again, kung ang statement P ay true at ang statement Q ay true, yun lang ang true. Okay. And then, ito ay true, false, hindi parehong true, therefore this is false. Ito'y false at true. Ang statement P ay false, ang statement Q ay true, then that is false. Okay. Lalo na rito, false na ang statement 1 or statement P, false pa ang statement Q, therefore it is false. Okay. Tatandaan, kapag ang connective ay and,
True lang ang compound statement. True lang ang compound. Ano nga tawag natin kapag ang statement ay joined by and, joined by connective and, ang tawag natin doon ay conjunction. Therefore, ang conjunction statement ay true lang kapag both statements are true. Ay, yung katulad yun. Both statements are true. Okay, so that is our second rule. Punta naman tayo sa third rule. P or Q. P or Q. Okay, P or Q. Okay, kung babasahin natin sa word, the shape has three sides or it is a triangle. Okay, ang ginamit na connective ay or. So anong uri ng statement? This conjunction statement. So ang this conjunction statement, ito ang kanyang rule. Okay. P or Q. Okay, sige. P or Q. Tatandaan nyo, sa P or Q, iisa dyan ang false. Kailan nagiging false? If the statement P and statement Q are both false. Ayun na, malinaw. Kung pareho silang false, statement P ay false, statement Q ay false, therefore, ang kanyang truth value, eto yung kanyang value. Okay. O yung katangian noong compound statement, noong disconjunction statement, yung whole conjunction statement, yung combination, the compound statement. Ang compound statement na yun ay false. Kapag ang first statement ay false, tapos ang second statement pa rin ay false, so false na ang kanyang category. Ha? False na yung conjunction, this conjunction statement or yung compound statement na yun ay false na. Okay. Ngayon, pag mayroong isang true, true na yun. Lalo pa kung dalawa ang true. Ay di masyadong true. Kuha? Okay. So mayroong, ang first statement ay false, sa second statement ay true. True na yan. Doon sa or. Okay. True. Merong isang true. True na yan. Dalawa ang true, mas lalong true. Okay. So, ayan ang ating resulta. Okay. Ito na yung value ng dalawang statements na pag kinumbine natin using connective or. Okay. O ang nabuo nating statement ay disconjunction. Okay, so ayan. Okay, let us proceed now to the fourth. Okay, ang ating pang-apat na rule naman ay yung gumagamit tayo ng if then. P, ito ang symbol niya ng if then. Kung babasahin ko yan, if the shape has three sides, then it is a triangle. Okay, ang nabuo nating statement ay conditional statement. Mayroong condition. Conditional. Meron siyang hypothesis and conclusion. Paano naman ang rule? Tatandaan nyo to kasi mamaya, lalo sa pagtatlo ng statements natin, i-apply din natin ito. Okay. So, ilagay natin dito. Para malaman natin yung kanyang value o yung katangian ng nabuo nating conditional statement. Kailan ba siya nagiging true? At kailan siya nagiging false? Okay. Ganito lang ang tatandaan nyo, ha? Okay. Kapag pagka-conditional statement, okay, titingnan nyo kung alin ang binanggit na una. Ang binanggit nitong una ay yung P. Okay, if P, then Q. Or if the shape has three sides, then it is a triangle. Ang naunang statement ay yung statement P. Ngayon, pupunta agad kayo doon sa column ni P. Ito ang column ni P. Okay.
titignan nyo lang dyan, pagka ang first statement ay false, kapag ang first statement ay false, ang resulta niya na agad ay true. Ayan na agad siya. If the statement, okay, kung ang hypothesis or yung first statement is false, then the value of that conditional statement is true. Ayun yun. Okay. Kahit pa false ang outcome or yung conclusion, walang pakialam yon. Ang pakikialaman natin doon ay yung ating hypothesis or the first statement. This is the first statement, P. Okay. Ang sabi doon, ang rule, pag ginamit natin ang if-then, tignan lang yung first statement. Ang first statement natin ay P. Kung meron doong F, true na agad ang value niya. And then, kapag true naman ang first statement, titignan mo ang second column or yung second statement. Kapag ang first statement ay true at ang kanyang second statement ay true, ito ay true. Okay. So, kapag naman ang first statement ay true, tapos ang second, titignan natin ang second statement ay false, so that is false. Okay? Kung nalilito kayo, may tatandaan lang kayo. Basta't ang outcome, ang combination ay ito. F at saka T, ayan. Okay. No. T, ang first statement, at ang second statement ay F, bali yan ay TF, ito lang, nag-iisa lang yan na false. Ito yung katangian ng conditional statement. Ha? Ito lang, iisang beses lang siya maging false. Pag pinag-combine natin yung two statements sa ating conditional statement. Okay. Iisang beses lang siya maging false. Kailan lang? If the first statement is true and the second statement is false, so therefore, ang ating value ay false. So, yun naman ang ating fourth rule, yung ating pang-apat na rule. Okay? Ay halimbawa naman ganitong hinanap natin. Okay. Parang binaligtad. Sabi na doon, kung babasahin natin doon, if it is a triangle, then the shape has three sides. Parang ganun ang sinasabi. Ano yung muna nabanggit? Q. So, gagawin natin dito ay Q. Then, P. Ayan yan. Q implies P. Again, ang tinitingnan natin ay yung ating unang nabanggit. So, ito, pabaligtad. Ibig sabihin, ang una mong titignan ay ang Q, papunta ka sa P. Ano nga yung ating tinatandaan dito na tanging false? Kasi lahat yan ay true eh. Iisa dyan ang false eh. Ano nga ang ating binabantayan? Yung TF. Pag kami ganyan tayo, yan ay false na. Pero ito, titingnan mo doon sa statement Q. Okay, statement Q. Asaan yun? Ito yun. Diba? Ito yun. TF. Therefore, ito lang ang ating false. Lahat na sila true. Do you get it? Kasi itong sabi eh, tignan daw, yung una kong sinabi, tignan daw yung first statement, kapag daw dun ay merong F, true na raw yun. Okay, tignan ko nga ito Q. Pagka may F, true na. Pag may F, true na. Pagka naman ay true, ito, titingnan yung second. Bali dito kasi, ang lumalabas na second ay yung T. So, ito, T ang first, ang second ay T. So, therefore, that is T. Ayun. So, kung nalilito, ito pa rin ang susi. Kapag conditional, iisa ang false. Alin, the first statement is true, and the second statement is false, and then that is false. Sa ating example nito, ito ang first, ito ang second. Kasi naka-arrow kay second, kay P.
Okay, kaya dito, tinignan natin dito ang resulta na ito, yung combination ng TF at eto yon TF. So that is false. Okay, so that is our rule number 5 nga rin. Tayo. Sa panghuli, that is P if and only if Q. Okay, kung babasahin natin, the shape has three sides if, if and only if it is a triangle. So, paano naman ang kanyang value? P, if and only if Q. Ito naman ang rule niya. Pag parehas ang first statement at saka second statement, true na yon. Or, kapag magkatulad ang value ng P and Q, true na yon. Ibig sabihin, kung ang P ay true at ang Q ay true, ang kanyang value ay true. Pero may sinabi ako kung magkamukha ang resulta. Therefore, kung ang P ay false at ang Q ay false, therefore, ang kanyang value ay true. Okay. So, tingnan natin. True, true. Therefore, this is true. Kasi pareho sila ng katangian. Ang statement P ay true, ang statement Q ay true. Therefore, itong biconditional statement na ito ay true. Ang statement P ay false and the statement Q is false. Therefore, the biconditional statement is true. Ayan. Yun naman sa biconditional. Okay. So, ito'y magkaiba. Therefore, ito ay false. False. Okay. Okay. So, bago tayo pumunta doon sa ating three statements, mamaya magdadagdag ako dito. Okay. Gusto ko lang sabihin sa inyo kung ano ba ang mga tawag dito sa mga values. Ito yung mga values. Pag kinumbine natin yung dalawang statements, there are possibles na ganito ang magiging sagot ninyo dyan sa 4. Okay. Kunwari, ang lumabas dito ay true, 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 true. Ibig sabihin, sa lahat ng rows, ang lumabas lahat yan ay true. May tawag tayo sa result. Ang tawag natin dyan ay okay, tautology. Ang tawag natin pag lahat ay true. Okay. At kung ang lumabas naman din sa row na yan, kunwari lumabas yan, false, 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 lahat ay false, may tawag tayo sa resulta. We call it okay, ang tawag natin doon ay contradiction. Yung resulta ay contradiction. Okay? Okay, halimbawa naman ganito. Combination. Merong false, merong true. Kahit ba mas marami ang false dito naman may true, may false. Kahit ba marami ang true Ang pinag-uusapan natin, ang resulta ay may true at may false. So, ang tawag natin dito ay okay, that is the result. Contingency. Okay, so let us proceed now. Gamitin natin ang ating natutunang rule. Kung may iba-iba pang propositions na hinihingi sa given. Okay, kasi kahit ito dadalawa, makakabuo tayo dito ng iba't ibang combination o iba't ibang tawag dito, propositions. Okay, so let us try.